Sino yung mga first timer right now? Taas ang kamay. Sino ang first timer? Sino pa? Wow, 2, 3, 4, 5, 6, ang dami. Praise the Lord. You know what? Para sa mga first timer, this is the day that the Lord has made. You will rejoice and be glad in it. Amen? Maganda po mariread yung mensahe ngayon. And I promise, marami kayong matututunan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong istorbuhin. Sabi mo. Dahil gusto kong matuto sa gabing to. Sabi mo. Okay. Sige po, focus tayo. How many of you are excited tonight? So I want you to listen carefully kasi po, tonight, meron po excited si Lord na message na sisimulan niya sa gabing ito. Pag sinabing sisimulan, meaning meron pang maraming kasunod. Gusto niyo ba yun? Maraming pang kasunod? Amen? So, para marinig nyo ito ng live, mga anak, na po, kasi po sa Davao, naririnig na nila to, piniplay na nila roon sa video, twice a month, na po. This is a 9-series message. Pag sinabing series, sunod-sunod. So, expect of my presence here more these days. Until matapos po natin to, okay? At tinawag ko po ito series na to na Lord, Fruits pa more. Lord, Fruits pa more. Amen. 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 And I want to say big thank you sa Tatay Jomar nyo at kay Nanay Marisa nyo because they allow me to come here for the 9 weeks to finish this. Kaya huwag kayong magsasawa, 9 weeks akong babalik dito. Amen? So, you will see more here in Alain. Kasi po doon sa Davao, sinimulan natin to, as I said, ito po yung naka-video, kasi gusto ko lahat ng mga LRC branches makita itong message na to. Kasi po, marami pong tao, binabaliwala itong mensaheng ito. Pero po, pipigain natin isa-isa yan tonight, starting tonight. Amen? So, ito pong series na ito, ituturoy ko. Kukunin ko po ito sa Book of Galatians. Let me read our main verse right now. Ang sabi po sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Total of 9. Against such, there is no law. So meaning, lahat po yan, iisa-isahin natin sa inyo every time na nandito ako. How many of you are excited? Kasi po, if you will notice the word fruit here is singular. Even though there are 9 fruit, pero po walang S. Hello? So, ibig sabihin ng love dito sa verse ito is not just one trait among others, but it is the root from which the other traits flow. Amen? So now, in this series, it's all about the fruit of the Holy Spirit. Can somebody say, fruit of the Holy Spirit? Say, 1, 2, 3, go. Fruit of the Holy Spirit. Isa pa, fruit of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit. In fact, it is the Spirit of God that called us to be fruitful. Kung follower ka ni Lord at ikaw is believer ng Panginoon, ang tinawag niya tayo para maging fruitful. And listen to this, everyone. At sabi ko rito, if we are led by the Spirit of God, there must be an evidence by the fruit that is produced in our life. Hindi siya nagkasya. Ano po? Bumaba siya. That is produced in our life. Meaning, kung ikaw is matagal ng Kristiyano, sino matatagal ng Kristiyano? Taas ang kamay. Lilima lang yung matagal? How about yung iba? Ha? O baka natakot lang kayo magtaas ng kamay kasi may fruit na ako hanapin. Okay? Ulitin ko ulit. Sino matatagal ng believer dito, follower ni Christ? So, hindi karamihan, pero po dumami na sa pangalawang tanong. Okay? Dapat po, kung matagal ka ng believer ng Panginoon, look at me, dapat may ebidensya ng nakikita sa'yo. Ng fruit na to, na binasa natin kanina. Before anything else, before we start this series, gusto ko munang iset ang stage for the main passage na binasa natin earlier. Si Apostle Paul po, sinulat niya sa mga churches sa Galatia.
in all the churches in Galatians, at hindi po ito isang church lang. Marami pong churches. Kumbaga dito sa Alain, maraming simbahan na Christian church, sumulat si Paul sa kanilang lahat. And he's writing to them because he encountered a problem. May problema po yung mga simbahan. At sa totoo lang mga anak, ang problem na ito is still rampant today to all the churches. Hanggang ngayon, makikita mo rampant ang mga problemang to. Nangyayari pa hanggang ngayon. At ito yung klase ng problema that a number of people in the church have somewhat concluded, listen to me carefully, that in order for someone to be saved, you must have faith plus something. So para daw tayo magkaroon ng kaligtasan, para daw makarating ka sa langit one day, kailangan may faith ka plus something. Are you following me? Para daw magkaroon ka ng kaligtasan, makarating ka sa langit one day, kailangan may faith ka sa Panginoon plus something. And Apostle Paul is writing to them because the church people in Galatia are adding all those other things to the gospel. Kasi po mga anak, listen to me, mga bago po, hindi mo na kailangan ng plus something. Kailangan mo lang ng faith in Jesus Christ, save ka na. Narinig niyo po ako? Hindi mo kailangan ng plus something. Ang kailangan mo faith para makarating ka sa langit one day. And they say, nung panahon na yon, they say that in order for you to be saved, you need to have faith in the Lord Jesus Christ, plus you need to do this, to do this, to do this, to do this. To do that, to do those, to do this. Amen? So in other words, ang mga taga-Galatians po, naniniwala na para magkaroon ka ng kaligtasan, hindi lang faith ang kailangan mo, hindi lang pananampalataya ang kailangan mo, may gagawin ka pang ibang bagay na idadagdag mo sa iyong pananampalataya. Are you following me? Yes, yun po yung sinasabi ng mga churches sa Book of Galatia. So they thought they also need to keep the law of Moses. Yung mga panahon na yon. So parang ganito lang yan. Para magkaroon ka ng kaligtasan, dapat meron kang faith plus you need to keep the Sabbath. Wrong. Dapat meron kang faith plus keep the ceremonial sacrifices. Wrong. Amen? Dapat meron kang faith plus you need to be circumcised. Na naman, wrong. Tama? But praise the Lord, salamat sa Panginoon, because we know, and we are very sure of that, LRCLA, that this is the truth. Ang katotohanan, hindi mo na kailangan ng lahat ng yon. Ang kailangan mo lang, sapat na intimate relationship with the Lord Jesus Christ. And that's it. Because the Lord is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Salvation is found, no, not in anyone. There is only one name given among men under earth to which we will be saved. Only the name of Jesus. There is nothing else. Now, the truth of the matter is, Apostle Paul is trying to prove to everyone, those sa mga churches sa Galatians, that if you want to get saved, listen to me everybody, dahil ito po ang doktrina natin sa church na ito. This is our doctrine. If you want to get saved, then it requires your 101% belief and faith to the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. And that's it. Maniniwala ka ng Panginoon na matay, inilibing, with all your sins, with all your sicknesses, with all your poverty, and in the third day, He was risen again. He conquered death to prove to everyone that He is God. Yun lang ang kailangan mo. Yun ang doktrina natin dito. Wala nang iba pa. By the grace of God, only your faith, not your work. Amen? Are you listening? Yung po ang doktrina ang pinanghawakan ng LRC. Na po? Now, mga anak, napaka-importanting kaalaman nito tonight because marami pa rin sa atin, baka hindi nyo pa alam, still you're doing lots of stuff. Lots of things para lang masave. Maraming beses ko na sinabi sa inyo, nagpupunta ka rito, active ka sa music team,
active ka sa worship team, active ka sa lahat ng ministry, because you know to yourself na save ka na. Hindi ka pumupunta rito at active ka because you want to be saved. That is wrong. Naandito ka, active ka sa lahat ng ginagawa mo because you know to yourself na one day, you will go to heaven. Are you understand what I'm trying to say? Dito tayo sa LRC, ganyan tayo. Hindi ka pupunta rito para manghingi ng pagpapala sa Diyos. No. What the Lord can do for me. No, it's wrong. Nandito ka because ang tendency or ang thinking mo, what I will do for the Lord. Hindi what the Lord can do for you. Because the Lord knows your need. He knows everything you need. Alam ng Panginoon yun. Kaya nandito ka, Lord, nandito ko sa church because I want to serve you. I want to know you. Gusto kong malaman kung sino ka, Lord. Gusto kitang kilalanin sa buhay ko. Para pagdating ng araw, pagsisilbihan kita, Panginoon. Ganon ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin, mga anak. Because tapos na tayo sa pananampalatayang pupunta ka sa church kasi may hihingin ka lang. Kasi may sakit ang nanay mo, kasi wala kang trabaho, naghahanap ka ng pagkakitaan mo, naghahanap ka ng pera, kayamanan sa buhay mo, kaya ka nag-church. That is, wrong na naman. You are in the church for you to serve the only one living God, and His name is Jesus Christ. Amen? Palapangin natin ng malakas si Lord, please. So, maraming tao, pupunta sila sa church, akala nila they're earning points for God's blessing. Hindi po. Okay? Kasi mga anak, as your pastor, as I said this in the past preaching, again and again, gumagalaw ka at naandito ka every week because you know to yourself that you are bound to heaven one day. Sigurado ka roon. Kaya ka nag-church is because you want to secure your salvation. Alam niyo po sa mga first-timers na nandito, yung first-timer na nag-iisa dyan, 35 years po ako doon sa lumang faith. I'm a Roman Catholic. 35 years old ako doon. 35 years since birth. Nung dumatay ako ng 35 years old, may nagtanong sa akin, Brother Bobby, pag ba ikaw namatay, alam mo saan ka pupunta? Hindi! Siyempre. Diyos lang ang nakakaalam niyan. Ang yabang ko pa. Ito yung sumunod na tanong. 35 ka na. Kailan mo aalamin yan? Kung mapunta ka sa langit o hindi. Ang kamatayan, sudden. Baka mamaya pag uwi mo dyan, mamatay ka na. Hindi mo alam. No one knows, but it will happen. Paano mamayang gabi pag gising mo o pagtulog mo, hindi ka na nagising? Which is marami rin ganyan. So pag namatay ka, wala nang teka-teka yon. Kung hindi mo kilala ang Panginoon at wala kang intimate relationship with Him, sa hell ka pupunta, kapatid. Maraming nakasulat sa Bible na sa hell ang punta mo. Kapag meron ka pang Diyos na sinasamba, maliban kay Jesus na nagpapako para bigyan ka ng pagpapala. Amen? This is what the Bible says. So, ang inaalala ko sa inyo, baka iniisip natin, magkakaroon ka pa ng extra points bukod sa paniniwala at pananampalataya kay Lord. No, that is wrong. Dito sa doktrina natin, enough na ang ginawa ni Lord, paniwalaan mo, and then you're saved. So, habang nabubuhay ka, papraktisin mo ang relasyon. Mamahalin mo ang Panginoong Hesus. Hindi relihiyon, because religion will not take you anywhere. Amen? So mga lang, please don't get me wrong. Gusto ko lang po iklaro sa inyo lahat as your senior pastor. Ito po yung tinuturo ko sa inyo lahat. And I will repeat it again. Nagsaserve ka sa church na to dahil alam mo, save ka na. Naniniwala ka na anytime kang mamatay, langit na ang punta mo. Hindi ka na kailangan pag-pray na ika-siyam, ika-40 days. Wala pong ganun sa Bible. The Bible says, every one of us will die one day. And after that, judgment. Wala pong 9 days saka 40 days. Wala pong gagawin sa iyo ang prayer. Walang magagawa sa iyo ang prayer na ibang tao. Dahil you are judged according to what you have done and what you believe. Pagpatay ng tao, patay na. May judgment na po yun. Dahil po yun ang sabi ng Biblia na binabasa natin dito. Amen? Malinaw po ba tayo? Amen? In other words, we do what we do
Because it is an expression of what we believe deep inside of us. Tama? Now, it's a manifestation of what we are convicted about. Ano yun? Yung ang Panginoong Jesus, as per the Word of God says, siya lang ang daan, ang katotohanan, at kaligtasan. Wala nang iba pa. Amen. Malinaw po ba tayo? So, mga anak, ibig sabihin, we're not trying to earn our way to heaven. Wala ka nang magagawa. Bayad na ang lahat ng kasalanan mo. Wala ka nang gagawin kundi maniwala lang. Ang isang bagay na nabayaran na, magpapa-thank you ka lang. Ginawa na ni Jesus more than 2,000 years ago. Binayaran niya na lahat. So wala ka nang gagawin. Hindi mo ma-earn yan sa pagtulong sa mahihirap. Hindi mo ma-earn yan sa paggawa ng mabuti. Wala. Sambahin mo ang Panginoon, bubuti kang tao. Tama? At kaya sinasabi tinuturo ko sa inyo, next, napakayos mo nga. This is what Paul says. He was trying to say in his letter to Galatians, he wants to draw a distinction to them. Dito po sa Galatians 5 na binasa natin kanina. Kasi po mga anak, kung babasahin ninyo ang buong chapter 5 at i-meditate nyo carefully, there was a question raised in those days around the Galatians community. Meron pong mga question, kaya po si Apostle Paul sumulat sa kanila. And the question goes like this. Ang sabi, if the people were saved, why they are behaving in such particular ways? Yan po yung tanong. Ang sabi ng mga taga-Galatians kay Paul, kung talaga saved na lahat ng mga taong to, kung talaga saved na lahat ng mga yan, bakit sila nagbe-behave sa isang ugali na hindi nakarapat-dapat? Hello? Are you listening? Kasi totoo ng mga anak, ang mga tao talaga sa loob ng church, pero hindi ko naman nila lahat, their behavior doesn't reflect salvation. Sinabi nila saved na kami, pero hindi mo makikita sa ugali nila yung ugaling saved. Pag nandito sa loob ng church, okay sila. Paglabas ng church, iba na ugali nila. Sabi mo sa katabi mo, ilag. Parang ikaw ang sinasabi ni Pastor. Ilag. Amen? Hindi mo nakikita sa kanilang behavior kung talagang Kristiyano o talagang may salvation na sila. Tama? Sino naniwala? Tingnan mo yung sa katabi mo, kaliwat kanan. Tingnan mo. Siyempre, hindi na tinutukoy ko. Wala na rito sila. Umalis na, tama? Umalis na sila, tama? Amen. At dito po si Paul, he was saying to them in his letter, and I love this, I want to draw a line. I want to draw a distinction to those who are not walking according to the Spirit of God, and to those who are walking still in their flesh. Sa Tagalog, kaya sumulat si Paul, gusto niyang ihiwala yung mga taong nasa church na lumalakad according to the Spirit of God at yung mga taong nasa church na hanggang ngayon walking in their flesh. Kasi po nakikita ni Paul na marami sa kanila is nasa church but still walking in their flesh. Tama? Kasi po sabi niya, if you're still walking in the flesh, there is a certain behavior na dapat wala ka na. Dapat meron ng evidence ng Spirit of God sa'yo. Tama? In fact, ano ba yung nakita ni Paul sa mga taga-Galatians? Kaya siya sumulat ng letter sa kanila kasi ang dami niyang nakita. Ayaw ko na sanang banggitin eh. Pero sa series na to, kailangan ko ipakita sa iyo. Ngayon lang. Sa mga darating na preaching, pagbalik ko rito, hindi ko na ipapakita. Kaya kailangan tandaan nyo to, okay? Para lubos natin maintindihan. Basahin po natin yung verse 22 saka 23. Okay? Basahin natin. Ito. Ay, 19 saka 21. Ito, basahin natin. Ang sabi rito, now, the works of the flesh are evident, which are, number 1, adultery, fornication, uncleanness, lewdness,
idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. So ito po, ngayon ko lang babasahin sa inyo. Sa 9 series na to, pagbalik ko, hindi ko na babasahin yan. But I want you to check it carefully. Ito po yung mga bagay. Bakit si Paul sumulat? Kasi po, nasa loob na sila ng church, ito pa rin sila hanggang ngayon. At sasabihin ko sa inyo, dito sa loob ng kwartong to, wala ni isa man ang makakaligtas dyan. Amen? Wala ni isa man ang makakaligtas dyan. Amen? Even me, even your pastor. Kaya nga, sabi ni Lord, kailangan ma-born again ka. Kailangan mabago ka. Kasi ang Panginoon, kagaya niya sinabi ko sa video, hindi siya interested sa karakter mo. Sa yaman mo. Hindi siya interested sa bahay mo, sa sakyan mo, sa laki ng sweldo mo na nasa bangko. Hindi siya interesado dyan. Interesado siya sa character transformation ng tao. Ang gusto niya, bago ka pumasok sa kanyang kaharian, ikaw yung magiging ikaw na gusto niya. So yung cellphone mo na lagi mo kasama, hindi mo madadalian pag ikaw namatay. At lahat ng mga kaari-arian mo sa buhay. Para ka makapasok, ang gusto niya, ikaw yung maging ikaw. Now, lahat to, ang buhay natin dati. And I hope, wala na sa itong mga to. Sa mga panahon ngayon. Tama? Kaya po, sabi po ni Paul, now, if you're living your life under the control of the Spirit of God, yan yung sabi niya sa kanila, pagkatapos niya sabihin to, so nandun po yung fruits na sinasabi niya. Here are the fruits of that. Kung talagang ikaw is taong Kristiyano at believer ng Panginoon, kung talagang nabubuhay ka under the control of the Spirit of God, eto na yung buhay mo ngayon. Yun yung binasa natin kanina. Yung 9 fruits. Say amen, please. Amen. So in other words, parang sinasabi sa verse kanina, here are the manifestation that a person is controlled under the power of the Holy Spirit. So yan daw yung manifestation. At sa totoo lang, there are certain things that are reflected in their life, no po? Na nakita ni Paul, kaya siya sumulat ng ganyan. Nakita niya yon, yung mga katangian na yon. And from verse 22 kanina, it says fruit, and I like that, fruit. Sabi niyo nga fruit. Because the word fruit means the result. The word fruit means the evidence, the byproduct. Tama? So kung matagal ka na raw Kristiyano at wala ka na sa buhay na ganon, these are the fruit. At binasa natin kanina. And so, what I want to spend here right now, in the next few weeks, isa-isahin natin yung mga fruit na yon. Kasi po, akala mo lang napakasimple nun. Hindi po. Pag sinabi ng fruit by the Spirit, ibang usapan na yon. Kung titingnan mo lang, napakasimple nung siyam na yon. Tama? Pero pag fruit of the Spirit na, iba na ang meaning nun. At yun po isa-isahin natin today. Okay? So look to everyone. Sabi mo sa katabi mo. Si pastor, simula ngayon, sabi mo, siya ang magiging fruit inspector natin. So tuwing babalik ako rito, titingnan ko kung yung fruit na yon meron ka na. Amen? But I will not judge you. But I will just inspect each of you. Sabi mo sa katabi mo, hala. Amen? So, tingnan po yung sabi sa book of Matthew. Even so, every good tree bears good fruit. But a bad tree bears bad fruit. Amen? Hindi mo pwedeng maging good
fruit yung taong bad fruit. You can bear good fruit if you are a bad fruit. Tama? And so it says from verse 22, if your life is controlled by the Holy Spirit, again, ito yung kasunod na verse doon. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Okay, now, ang ating pong pag-uusapan is yung first, love. Sabi mo nga, love. Love. Mukhang sarap pag-usapan yan, no? Love, no? Akala mo lang yon. Baka matulala ka na yung love na meron ka, hindi pala yon. Akala mo may love ka? Love in the flesh, but love in the spirit is a complete different ball game. Tama? At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Tama po ba? Amen. And I hope, ito pong siyam na to, kahit isa lang, meron kayo. Ayusin nyo yung amen nyo. Baka in the end of this series, sabihin mong, oo nga, wala nga pala ako noon, kahit isa. Amen. And here in the screen, you will see the result of the evidence. Yung result, yung evidence, yung byproduct that the person is under the Spirit of God. Ito po. Yan yon. And tonight, I will talk the first one. It's all about love. Sabi nyo nga, love. Love. Somebody say love. Love. And I want you to understand na pag sinabi pong Spirit, it's agape kind of love. Pag sinabi pong agape kind of love, meaning unconditional, self-sacrificing. Ibig sabihin niyan, divine love. It's the kind of love that God wants you and me to demonstrate to other people. In a practical explanation, I give with hope of nothing in return. Yan po yung ibig sabihin ng love na yan. Hello? Sa gabi ito, gusto ni Lord na maintindihan ninyo lahat na ang love na ito, ibang-iba sa pagkakaintindi natin. Bakit ko nasabi yon? Because we talk love, but we're not living love. You know what I mean? We talk love. You say, I love you. To a person, to someone, to your partner, to your relationship. Pero yung love na yon, may inaasahan kang kapalit. Hala. So, the love that I'm talking here is completely different because itong love na pinag-usapan natin is like I'm giving it to you without expecting anything back from you. Mamahalin lang kita, wala akong hinihintay na kapalit. And it's a very different ball game. Pag ikaw nakasakay sa bus, hindi ito sumasakay ng bus. Lalo na pag summer, siksikan. Yung katabi mo, ibang lahi, nakataas yung kilikili, yung mukha mo eksakto sa kilikili niya. Hindi ka makagalaw, mga anak. The sample of this love is you will not judge the person. That is love. Na yung naghahakot ng basura, nakatabi mo sa bus, amoy basura, hindi mo ihusgahan. That is love. Wala kang sasabihin, nasusuka ka man, hindi mo ipapakita. Are you listening to me? In fact, sabi po ni Jesus on multiple occasions, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Yan po yung sabi ni Jesus sa mga disciple niya. How others will know that you are a disciple of Christ? Paano malalaman? Not because you speak in tongues, not because you give your tithes, not because you do your devotion, either not because you are attending the regular service here weekly, but because you have love for one another. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Yung walang meaning na I love you, baka mamaya niligawan mo I love you na. Tama? In other words, if you are a disciple of Christ, how many are a disciple of Christ?
I want to see your hand. How many? Oh, ang dami nyo, more than half. So dapat, meron kang love to one another. Because you walk and demonstrate love, supposedly sa other tao. Sa ibang tao, tama? In other words, it says you are a disciple of Christ because whatever the situation of a person is, whatever condition, kahit na ano pang amoy niya, mahal mo siya. Say amen. Oy, ayusin niyo yung mga amen niyo, ha? Ayusin niyo yan. Tama? Sabi mo sa katabi mo, mahal kita with the love of the Lord. Sabi mo. Next, sabi rito. Tingnan niyo po sabi. If someone says, I love God, listen to me carefully. Pabigat ng pabigat to. I love you, Lord, and hate his brother, he is a liar. Pastor, hindi naman brother, sister Kasama na yan dyan. Brother and sister yan. Amen? Crystal clear, mga anak. Sa mata ng Diyos, hindi pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos, at kaaway mo, yung katabi mo, kaaway mo yung kapitbahay mo, kaaway mo yung katrabaho mo, kaaway mo yung ka-flatmate mo, kaaway mo yung busmate mo. Hindi pa pwedeng ganon. Tama? Paano mo sasabihin yung Diyos na mahal mo, na hindi mo nakikita, yung kapitbahay mo, lagi mong kasama, hindi mo mahalin? Amen. So, bakit ganito ang tingin ng Diyos? Bakit ganyan? Kasi the remaining verse says, for he who does not love his brother or sister who has his sin, how can he love God whom he has not sinned? Come on, say amen. Kailangan pa ba natin explain yan? Hindi na kailangan. You know that very well. Paano mo sasabihin mahal na mahal mo yung tao, kaaway mo, o mahal na mahal mo ang Diyos, pero kaaway mo yung kapitbahay mo na lagi mo kakita. Kaaway mo yung katrabaho mo na lagi mong katabi 8 hours a day. Sige, explain mo sa akin. Yung napakasupladang office mate mo, yung napakasupladong boss mo, hindi mo kayang mahalin. Paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos? Paka-explain nga yung verse na yan, if you really understand that. Bulong mo sa katabi mo, bulong mo lang, sabi mo, parang ikaw ang topic talaga, sabi mo. Now, listen to me carefully. Sino yung mga lalaki dito may asawa, taas ang kamay? Oh, listen to me carefully. I'll give you an example. Especially kung meron tayong mga anak na, may asawa ka, may anak ka. Usually, our mind says, I was serving you both and giving whatever you need. Pinoprovide ko ang kailangan mo, pinag-aaral kita, amen? Pag bago sweldo ako, naglalagay ako ng pagkain sa lamesa, so that hindi ka na nag-aalala kung ano kakainin natin. Anak, pinag-aaral kita. Tuition fee mo, mahal-mahal, binabayaran ko. Uniforme mo ako nagbabayad, tama? Tama? But, kailangan mag-aral kang mabuti, kailangan mataas ang grades mo, at ikaw, asawa ko, kailangan planchado ang damit ko, kailangan may pagkain ako, kailangan paglaba mo ko. That's a wrong kind of love. That's a different kind of love sa sinasabi ng Panginoon. Because ang sinasabi ni Lord, magbibigay ka sa asawa mo at sa mga anak mo without expecting back from them. That is true love led by the Spirit of God. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, I'm giving you all the stuff that you need. Anak, pinag-aral kita. Ngayon may trabaho ka na, kailangan bigyan mo ako. That is not the love that Jesus was trying to say to us. Responsibilidad mo na asikasuhin ang pamilya mo at anak mo, but don't expect anything back from them. That is the love, the kind of love na pinag-usapan natin. Come on, palakpakan nga natin si Lord, naintindihan mo siya sabi ko. Amen? So, kung
kung ikaw yung asawang lalaki, you're looking in a different kind of perspective. Hindi po yung love na pinag-uusapan natin. You have a perspective, you have a very specific perspective na hindi po nakikita sa pamagitan ng salitang to. And the perspective is, we are doing those things. Nagtatrabaho ko para sa pamilya ko, para naman may mag-asikaso sa akin pagtanda ko. That's a different thing. Because you're hoping in anticipation sa anak mo na paglaki niya, ikaw naman ang kanyang tutulungan. This is not the kind of love na pinag-usapan natin dito. Amen? Amen. Kailangan lutuan mo ako ng food, yung masarap. Dahil nagpapaaral ako ng anak natin, binibigyan kita ng sweldo ko. No. That's wrong again. Don't get me wrong. Ito yung love na pinag-uusapan natin. Amen? Tama ba? But can I be honest with you right now? Gusto ko lang maging tapat sa inyo right now. Can I be honest with you right now? Please, say amen. Amen. The truth is, real love gives with no hope. Real love gives without expectation. Real love gives without anticipation. Real love means nothing expecting in return from the person na minamahal mo. Ito yung love na sinasabi ni Lord dito. Say amen. At hindi madaling gawin yon. Dahil sa sistema nating tao, kapag tutulong ka, naghihintay ka ng kapalit. Say amen. That's the truth. But majority of the people, ganun po nangyayari. But for the word of God na nangyari, sabi po rito, you need the Holy Spirit to help you have that kind of love for somebody else. Kailangan mo ng tulong ng Espiritu ng Diyos para magawa mo yung love na siya pinag-uusapan natin dito. Mga anak, listen to me carefully. LRC Elaine, kapag nakarating ka na doon sa level na yon, na nagmamahal ka ng walang kapalit, then yung Spirit ni Lord nasa iyo at gumagana 100%. But the reason you're not under the control of the Holy Spirit, kaya po hindi mo magawa. Kaya kahit matagal ka ng Christian, ang pagmamahal mo may kapalit na hinihintay because you are not under the control of God's Spirit. Meaning, in other words, your flesh is still in control of you. If you are in Christ, the old is gone, behold, the new must come. Dapat hindi ka na ganon. Dapat ibang klaseng tao ka na. Dapat na born again ka na. Amen? Palakpakan niya natin ang Panginoon. So, panawagan sa atin ng Diyos, dapat ang mga buhay natin is under the control of the Spirit of God. Kasi po, pag under the control ng Espiritu ng Diyos ang buhay mo, you will be a much, much better person. Tama? Tama, hindi na nagro-rule yung soul mo. Yung Spirit ng Diyos ang kumokontrol sa buhay mo. Kaya kaya mo magmahal ng someone kahit walang kapalit. And that is what God wants you to do. Ito po yung gusto ng Diyos. Yung Spirit ng Diyos ang in charge. Yung Spirit ng Diyos has the power and the anointing inside of you na dapat pong gumalaw sa buhay nating lahat. Hindi po kasi natin magagawa magmahal ng walang kapalit na hinihintay kung ang buhay mo is control pa rin ng flesh. Tama? Amen. Are you there? Now, so we have the responsibility. Lahat po tayo, mga anak. So let the Holy Spirit control you from this day onwards. To lead you, to guide you, to speak to you, and give you a clear direction. Habang pinag-uusapan natin sa series na to. Tingnan po yung susunod na slide. Sabi po rito, this is my commandment. Ano raw? Commandment. Utos ng Diyos. That you love one another as I have loved you. Now, listen to me carefully. Ang Panginoon po, mahal tayo. Tama? Sabi po, God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. More than 2,000 years ago, ang Panginoon nagpapako na sa cross.
para bigyan ka ng kaligtasan. Okay? This verse is not a suggestion. This is a commandment. Hindi siya nagsasuggest. Binibigyan ka niya ng utos. Minahal kita. Mahal na mahal kita. So yung pagmamahal ko sa iyo, kailangan i-display mo sa iba. Ganun lang kasimple. Are you following me? We need to love one another as God loves you. Amen? So kahit hindi na kamahal-mahal, mamahalin mo. Kaya yung mga example ko kanina, yung cleaner na nagtatrabaho sa office mo, kung ikaw man yun sa office na upo at meron nagpupunas sa lamesa mo sa umaga, na meron nagtatapon ng basura mo sa umaga, ba mahalin mo naman yon. Kasi kahit ganun lang yun, may pamilya rin yun sa mundo nila, do sa country nila. Yan po yung unang-unang natutunan ko nung naborn again ako. Nasa office pa ako nag-work dati. Minahal ko yung naglilinis ng table ko. Yung nagtatapon ng basura ko. Pag may sweldo ko, inaabutan ko yon. Hinaharap ko siyang parang tao. Hindi kagaya dati na parang hayop ko ituring ko. Kung may katulong ka sa bahay, may katulong ka sa Pilipinas, treat them as your family. Kahit dito may katulong ka, treat them as your family. Baka mamaya lasunin ka nun at nakakahiya na Christian ka, nilason ka dahil sa ugali mo. Amen? Mga anak, kung may katulong kayo, itrato niyong pamilya. Dahil hindi mo alam ginagawa na sa kinakain mo. Tama? So kahit na hindi ka mahal-mahal, mamahalin mo. Yun ang example ni Lord. Hindi mo husgahan ng mga tao. I will not judge them. I will not judge you. He will not judge you. Hindi ka lalayo sa mga taong ang itsura is hindi naman kagalang-galang, hindi ka respeto. Are you getting my point? Are you getting my point? Bagkus, kung mabaho siya, langhapin mo na lang. Iyon ang tunay na pagmamahal. Come on, palakpakan niyo si Lord. Come on. Kasi sa totoo lang, ibang standard ng Diyos, mga anak. Ibang-ibang standard ng Diyos. Nagpapako ang Diyos para sa'yo na hindi ka naman kamahal-mahal. Na hindi rin naman ako kamahal-mahal. Pero He did that because of love. At yun ang sinasabi ni Lord dito, kung paano kita mahal, ganun mo rin mahalin ng ibang tao. Tandaan nyo, hindi tayo karapat-dapat. No one of us is worthy of Jesus Christ dying on the cross for you and me. Wala po, walang worth dying kahit sa atin dito. But God still demonstrates His own love for us. More than 2,000 years ago, hindi ka pa pinapanganak, nagpapako na siya for you. Hindi mo pa tinanggap siya, nagpapako na siya for you. So tingnan po susunod na verse. Ang sabi rito, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Kita niyo po yun? Somebody say, to love others is a commandment. Say, it's a commandment of God. Hindi po yung suggestion ng God. Commandment yun sa mga taong sumusunod sa Kanya. So, commandment po ng Panginoon. It's a command from the Lord. Tama? Amen? We are commanded by God. Tama? And if you want to bear that kind of fruit, how many of you, by the way, wants to bear that kind of fruit? Taas ang kamay. Salamat, Lord. Merong 10 Lord. Sa dami nila, 10 lang ang may gusto. Tanungin ko ulit kayo, sino yung magkaroon ng gustong ganong bear of fruit? Lord, nasa 80 na, 80. Yung iba, hindi paniniwala talaga, Lord. O, isa pa. How many of you wants to have that kind of fruit? Yung iba talaga, ay magtaas no? Yung mga nagtaas ng kamay, pagpapalain ng Diyos. Yung mga hindi, bahala kayo sa buhay mo. Lumalabas yung litid ko rito, wala pa rin dating sa iyo. Amen? Di mo sabi ng 15:7? Sabi po rito, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. So simple lang to. Kaya ka hindi nagbe-burn ng much fruit is because hindi ka nag-a-abide sa kanyang mga salita. Meaning,
His Spirit is not in control and not in charge of you. Yung Espiritu ng Diyos, hindi in charge ng buhay mo. Wala sa sistema mo, wala sa isipan mo, wala sa puso mo. And I will tell you, sobrang hirap na gawin talaga to. Kung ikaw is fully surrendered to God, fully surrendered sa Espiritu ng Diyos, kayang-kaya mong gawin yan. Walang imposible kay God, basta Espiritu ng Diyos nasa iyo. Ang problema, nasa iyo yun, ina-acknowledge mo ba? Again, ulitin ko po sa inyo, when you accept the Lord Jesus Christ, package deal na yon. God the Father, Son, and the Spirit, nasa iyo na. Pero yung acknowledgement ng Holy Spirit na iniwan sa atin, ikaw yun. Kung kaya mo i-acknowledge yun, hindi. Amen? Tandaan nyo, iniwan sa atin ang banal na Espiritu. How many of you got encountered already the Lord? Di ba naintindihan nyo yan when we teach about the Holy Spirit? Dapat ini-encounter nyo si Lord kung hindi ka pa nag-encounter. At kung na-encounter mo na, yung application, dapat nasa atin na, tama? Listen to me, one of the signs that you're a child of God is you have the capacity na patawarin ang mga taong nagkakasala sa iyo. Alam niyo po, hindi madali yun. Pero ako, lagpas na ako sa level na yun. Lagpas na po ako sa level na yun. Hindi po sa pagyayabang. Napakaraming tao ang naninira behind me. I don't care. What I care is what the Lord will say to me, not what they will say. Alam mo, sabihin ng mga tao sa likod ko, wala akong pakialam. Hindi sila Diyos. Ang importante sa akin, sasabihin ng Diyos sa akin. Amen? At sana ganun ka rin. Kaya magpatawad ka pag may mga taong nagkukwento behind you. Huwag mong gantihan sa social media. Pag gumanti ka sa social media, winawasak mo ang buhay mo. Dahil kinukwento mo sa buong mundo ang problema mo. Amen? Ginawan ka ng kwento, hayaan mo sila. Tama? Alam mo ang relasyon mo sa Diyos, tama? So, kung meron ka talagang level ng ganun love, you have the capacity and the ability na mahalin pa rin yung mga taong yun. Kahit na hindi sila kamahal-mahal. Say amen! You need to trust that person even though he's not doing good to you. Di ba mayroong verse na sinasabing pray for them, bless them? Hindi madali yon. But if you are controlled by the Spirit of God, madali lang yun. Ngayon, kung ikaw ay galit pa sa mga tao sa paligid mo, then, pag uwi mo maya, umarap ka sa salamin. Sabihin mo, talagang kontrolado ka na ng Diyos? Mukha hindi pa. Kasi hanggang ngayon, hindi mo mapatawad yung taong nang iwan sa'yo. Patawarin mo na. Hindi ka makamove on. Tama? Alam nyo, listen to me carefully. There is power in subtraction. Kaya yung tinanggal sa buhay mo, kasi ayaw ni Lord na makasama mo siya sa buhay mo. Kaya, pag nagkita kayo dyan, at may kasamang iba, sabi mo, praise the Lord. Salamat, Panginoon, at tinanggal mo na siya sa buhay ko. At sabihin mo sa kanya, habang kasalubong mo, pinapatawad na kita, matagal na. Bahala ka sa buhay mo. Amen? Amen? May mga taong nananakit sa atin, pero try to hurt your reputation. Sinisira ka. Hayaan nyo sila. Amen? Sinisira ang buhay mo. Kwento dito, kwento ron. Hayaan nyo sila. Sinisiraan ka sa likod. Hayaan mo sila. Kaya ka sa likod sisiraan kasi ikaw nasa harap. Nasa likod sila. Tama? Yung video na nakita nyo kanina, pagtatayo ko rito, totoo lahat yun. But I don't really care. Maraming tao gusto sirain ang priest visa ko. Priest visa po ako, pareho rin po. Hindi nila nagawa yun. Dahil anumang pinto
na binuksan ng Diyos, hindi kaya sara ng kahit sino. Amen? Gusto nilang tanggalin yung visa ko, wala silang nagawa. Nagkampi-kampi sila lahat, wala silang nagawa. Kare-renew lang, please. Amen? Yes, sabi ko sa inyo, if God is with you, no one can be. Tama? Greater is He who is in you than he who is in the world. Tama po ba? That's faith, mga anak. Amen? Through the power of the Holy Spirit na nasa iyo, kahit na ano pa sabihin ng mga tao behind you, it's okay. Amen? Because you know your relationship with God. You only know that. Tama? And if you have intimate relationship with the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods, I don't care what the people say. I know who's my God. And He loves me so much. Tama? Ganon, mga anak. Anak ka ng Diyos. Tama? You are created in God's image. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang created ba in God's image? Siyempre naman, anak ng Diyos yan. Tama? Kaya huwag na kayo pupunta kay Belo. Baka pagbakasyon nyo, punta kay Belo, parito ka dito, parito ka doon. Kahit ano pa itsura mo, anak ka ng Diyos, period. At saka pag namatay ka, yung katawan mo, pansamantala sa sementeryo pupunta yan, aamagin lang doon yan. At huwag kang mag-alala, pagbalik ni Lord, meron kang glorified body. Yung ikaw na pinakamaganda ng buhay ka pa, yun ang ibibigay ni Lord. Yung pinaka-sexy ka, yun ang ibibigay ni Lord. Kaya okay lang tumaba ka. Sabi mo sa katabi mo, okay lang na tumaba ka, walang problema yan. Kasi kung sa langit ang punta mo, glorified body ka one day. Amen? Ano mo itong buhay na to? Mga anak, dumadaan lang tayo sa buhay na to. Destinasyon natin, langit. Kaya kung ikaw naka-double bed space dito na may suron pa, huwag ka mag-alala. Doon may mansion ka. I-build mo lang ang intimate relationship mo with the Lord. Amen? Sige, palakpakan natin sa Lord na malakas, please. So, if your life is under the control of the Spirit of God, you have the ability, you have the power to forgive people. Mamahalin mo sila. You have the ability to love them even though they are not worthy to love. Amen? Meron ka ability ganon. Amen po ba? Now, may challenge to each one of you right now. Ano yung challenge ko? Ayan o. But I say to you, who here, love your enemies, do good to those who hate you. Hindi mo magagawa yan kung wala kang Espiritu ng Diyos. Pero si Lord ang nagsabi, love your enemies. Kaya nga mahal na mahal natin, asawa natin eh. No, joke lang. Naka-record ba yun? Paki-erase. Kaya mahal na mahal mo ang asawa mo kasi love your enemies, sabi ni Lord. Pero joke lang yon, okay? Naka-record, joke lang. Okay? So tell your neighbor, love your enemies. Sa kabila, sabi mo, love your enemies. And so in this verse, Jesus is speaking here to you and me. Ang sabi niya, ang kaaway mo, mahalin mo. At gawan mo sila ng maganda yung mga taong galit na galit sa'yo. Yung office mate mo, galit na galit sa'yo, kinabukasan, lutuan mo ng pansit, bigyan mo. Lagyan mo ng bubo. Joke lang again, paki-erase, okay? Sabi ni Pastor, lagyan ng bubo. Joke lang yon para masaya. Come on, don't miss my point, mga anak. He says, love your enemies. Word of God po yan. Amen? Amen, mga anak. So, ang sabi dito ng Panginoon, love your enemies and love those people who hate you. Do good to those people who hate you. Tingnan nyo, napakahirap maging follower ni Christ. Di ba? But again, if the Spirit of God is under control yung buhay mo, hindi po mahirap yan. Madali lang yan.
So sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang kaaway mo. So anong gagawin mo? Mahalin mo yung kaaway mo. That's the first fruit of the Holy Spirit, love. Tama? Kahit nakasama mo sa ministry, minsan sumasama loob mo, mahalin mo pa rin. Tama? Yung kapag nagkakamayan na rito, parang salubong mo siya, iwasan mo. Mali po yun. Amen? Mahalin mo, na. So tonight, I'm trying to do some surgery to each of you. Inooperahan ni Lord ang puso nyo lahat. Amen? Stop harboring to each other. Stop hating someone. Huwag po tayong magalit sa sino man. Yung chinichismis ka na, alam mo si paganda ng paganda, pasexy ng pasexy, hayaan mo lang. Tama. Kahit hindi totoo, hayaan mo. Amen po? Kasi po, ang problema natin dito, yung kapag meron nagchismis sa'yo, galit na galit ka na eh. Hayaan mo sila, please. Tama? Yung kapag naririnig mo pangalan yung taong yon, parang ayaw mo na makita. Tama? Come on, born again ka na supposed to be. Hindi ka na may relihiyon. Meron ka na may relasyon. Relasyon sa Diyos na nagmahal sa'yo, kaya hindi ka karapat-dapat. Amen? So, hindi yan dapat nasasaktan yung puso mo, lalo na kung nag-encounter ka na. Di ba? Binigyan ka na ng bagong puso ng Panginoon. Dapat yung puso na ni Lord meron ka. Amen? Baka yung mga bago nagtataka, yung sinasabi ni Pastor, mag-encounter po kayo. Para po makita nyo yun. Amen? So, kung tingin mo saved ka na, as I always say, then, remove that hatred in your life. Kasi pag meron ko pang hatred to someone, meaning yung flesh mong gumagana. Hindi Espiritu ng Diyos. Tama? But when you say that you're under the control of the Spirit of God, again, He gives you the power, He gives you the ability, He gives you the capability to love other person. Kahit na hindi siya kamahal-mahal. To do good to those who hate you. Amen? Can you hear an amen? Now, salamat sa nag-amen. Amen? Can you Luke 6:9? Sabi po rito, bless those who curse you. Naku po, pahirap ng pahirap. And praise for those who spitefully use you. Ang hirap maging Christian. Siguro sabi ng first timer, balik dito. Sapul na sapul ako eh. Parang pinipiga ako, hindi na ako babalik. Tama? Mantaka mo, sinumpa ka na, kinurse ka na, i-bless mo pa. Sinusumpa kita, simula ngayon, hindi ka magpapalain ng Diyos. I bless you, sister. That's the attitude. Tama? I bless you. But I rebuke what you're saying. In Jesus' name. Ganon. Amen? Hindi ka natatabla ng curse, basta nirebuke mo yun in the name of Jesus. Tama? Mantaka mo, kina-curse ka na. Grabe, no? Ibe-bless mo pa. Tama po ba? Ang hirap. Pagdating sa 29, to him who strike you on the one cheek, offer the other also. Mantakan mo, sinampal ka pa! Yung kabila naman, kabila. Hello? Yung kabila, ibigay mo para pantay. And from him who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Ano sabihin yan? So let me translate to today's language. Listen to this. Sinampa ka sa kanang pisngi, ibigay mo pa raw yung kaliwa. Tama po ba? So mabigat ang sinasabi ni Lord sa atin tonight. And I'm speaking in behalf of the Holy Spirit tonight. Sa inyo lahat. And do you think kaya ba natin gawin yan na walang Holy Spirit? Hindi. At sabi, from him who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Meaning, kapag daw kinuha ng iba ang balabal mo, go ahead and give them your sweater also. This is what the Lord is telling us about. This kind of love. Itong pagmamahal na to, kailangan ng Diyos sa atin lahat. May kasamang sacrifices. Tama?
Hindi naghihintay ng kapalit. Wala kang ine-expect na kapalit. Ito po yung pagmamahal na sinasabi ni Lord. Now, let me continue in verse 30. Sabi po, give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods, do not ask them back. Ano ibig sabihin yan? Pag meron daw nang hihiram ng pera, ito na ha, listen. May nangungutang sa'yo. Halimbawa sa akin, Pastor Bob, pero naman 300, kailangan ko lang talaga, Pastor eh. Naku, pasensya ka na, nak. Wala akong 300 ngayon. Pero meron ako dito 100, iyon na lang yan. Huwag mo nang bayaran, iyon na lang. Nakatulong ka. Tapos sasabihin niya sa'yo, Pastor, may utang ka pa, 200. Ikaw pa ngayon nagka-utang. Tignan mo ka walang yan ng tao yun. Kitulungan mo na, ikaw pa may utang. No, what I mean to say is, dahil ko po siya sabi sa Abu Dhabi to, pag may mga taong nangutang sa'yo, para hindi kayo mag-away, hello, bigyan mo na lang. Kung hindi man lahat maibigay mo, bigyan mo ng portion kung ano meron ka. At least, wala ka nang hinihintay na kapalit. Kaya po marami nag-aaway sa church. Kasi pinautang mo, after ng 2 months, hindi man lang nahihiya na nakabagong sapatos. Nakabago ang bag. Pero yung utang, nagka-amnesia na. Okay lang yan, believer naman siya. Sa leader ko naman yan, naiintindihan niya ako. Amen? Ang dami ko pang experience sa ganyan. Kaya sa halip na pautangin mo, bigyan mo na lang. Wala ka pang hinihintay na kapalit. So wala kayong issue roon. Tama? Nakita niyo ibig sabihin yan? So kung magbibigay ka, huwag kang maghintay ng kapalit. Tama? Verse 31, and just as you want men to do to you, you also do to them likewise. Kung anong ayaw mong gawin ng tao sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Tama? Kung ayaw mong pagchismisan ka, huwag mong pag-usapan yung buhay na may buhay. Ang pag-usapan niyo, Word of God. And listen to me carefully. Sa cell group nyo, sa ibang tao rito, huwag kang papayag na pinag-uusapan yung ibang tao na wala yung tao. Kapatid, tingnan mo na ha. Huwag natin pag-usapan siya. Kasi wala siya rito eh. Pag naandito, saka natin pag-usapan. Okay ba yun? Ganon. Kasi po, hindi po maganda yon that you're talking to someone's back. Kayo mismo mag-rebuke. Huwag natin pag-usapan yan, hindi maganda yan. Tama? Ngayon, pag nandito siya, di saka natin pag-usapan para alam niya yung sinasabi mo. Amen? Pwede ba yun, LRCLA? Huwag kayong makikinig sa kwento ng iba na wala yung tao ron sa harap. Kasi ang mga tao magkukwento ng kasamaan ng iba, siya ang panalo sa kwento niya. You need to hear both sides of the coins, not one side of the coin. Kung walang both sides, huwag mong pakinggan yung isang side. Hello. Narinig niyo ako? Okay, next. Sabi sa 32. But if you have those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. Ibig sabihin, kung ang mamahalin mo lang daw ay yung mga taong alam mong mahal ka, ano raw pagkakaiba sa mga sinners? Eh di wala. Kaya nga mas angat ka kailangan. Dapat mahalin mo yung mga taong alam mong hindi ka mamahalin. Amen? Dapat yung mga taong hindi ka mahal-mahal, minamahal mo. Kasi raw, kung mamahalin mo lang yung mga taong nagmamahal sa'yo, then, wala kang pinagkaiba sa mundo. Siya nakakaunawa. Say amen? Verse 33. But, and if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. So meaning, wag lang daw yung mga taong pwedeng gumawa ng maganda sa'yo, ang gawan mo ng maganda pabalik. Kahit daw yung mga taong walang kakayahang gumawa ng maganda sa'yo, gawan mo ng maganda. Kasi kung gagawan mo lang ng maganda sa mga taong alam mong makakapagbigay ng maganda sa'yo, then, for even sinners do the same.
Sino ito may tutununan? Taas ang kamay. Amen? So verse 34, and if you lend to those from whom you hope to receive back, ito sinasabi ko kanina, nauna lang, what credit is that to you? For even sinners lend to sinners to receive as much back. Ito yung sample ko kanina. Tama? Magpapahiram ka, tutubuan mo pa, maghihintay ka ng... Wag. Di ba may mga tao na kailangan eh. May sakit yung nanay ko, may sakit tatay ko eh. Para lang magkaroon ng pera, yung relo ko, benta ko na lang sa'yo. Eh gusto mo yung relo niya. Gusto mo talaga, pangarap mo yun eh. May pera ka naman. So kailangan ng tao ng 350. Binabarat mo sa 150. Hello. Are you listening to me? Even sa palengke, mga anak, wag naman masyadong barat. Nauulanan yung nagtitinda sa palengke, nakalatag lang ng sako yung mga talong, kangkong. Baratin mo pa. Naunawaan niyo siya, sabi ko po? Amen? Mga simpleng paliwanag po na alam ko, mararamdaman nyo. Tama? Verse 35. But love your enemies, ito na, do good, and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be the sons of the Most High. Amen? Hindi ko alam kung sino kausap ko sa inyo sa gabing to. Hindi ko alam kung kanino ako nagpe-preach right now. But all I'm trying to tell you today is that God calls you to love people that don't like you. Mahalin mo yung mga taong hindi ko gusto. Yung mga taong ginagawa ng kanang kwento behind you. Yung mga taong binibigyan ka ng kakahiyan behind you. Yung mga taong sinisiraan ka. People who do all kinds of things against you. Ang sabi ng Panginoon, love them. Amen. And but because you're a child of God, but because your life is under the control of the Holy Spirit, you rise up and evolve how they treat you, kahit ano pang gawin nila sa'yo. Anak ka ng Diyos. So you don't treat them the same they were treated you. At ang sabi diyan, you will be sons of the Most High, and your reward will be what? Kita nyo? Matindi ang reward mo pag nagawa mo yon. Gusto ni Lord, tanggalin mo tonight. Ano mang paghihiganti dyan sa puso mo. Baka meron ka pang plano dyan. Tanggalin mo na yan. Ano mang hinanakit, ano mang selos, ano mang galit. Tanggalin mo lahat yan. And get the love. Get the heart that God's love to you. Yung puso ng Diyos ang ilagay mo sa puso mo right now. Can I hear an amen? Shout, please. Believe me mga anak, sa mga verses na binasa natin bilang follower ni Lord, this is what God has called us to do. Yung sunod the verses na yun. Yan po yung sinasabi ni Lord. Sa panahon natin ngayon, iinit ang ulo mo. Lalong-lalo na sa gobyerno natin ngayon. Hindi po ako nag-uusap dito tungkol sa politika, pero po nakakainit ng ulo yung nangyayari sa Pilipinas. Tama? Grabe po. Ang daming road rage. Hindi naman nasagi. Nakainan lang ng konting linya, bababa. May dala pang barel, tututukan. Ayun, sumikat ka tuloy. Ang daming problema sa atin, mga anak. Halimbawa, nasa Pilipinas kayo, may road rage, may bumaba. Tapos galit na galit, mag-sorry ka na lang. O ikaw yung nabangga, gawin nyo na lang ng magandang usapan. Di ba? Nakakaya naman yung may kumuha sa'yo, nakita pa namin dito, grabe. Si Jonathan yun ah. Nakipag-away dahil lang sa road rage. Amen. Are you listening to me? Mumurahin ka ng driver.
pasensya na po, pasensya na. Kahit siya may kasalanan, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya, pasensya na po kayo. Tama? Amen? Amen? Ganyan po nangyayari sa Pilipinas. People are out of control. Tama? Cursing each other. Fighting in the middle of the streets. Anong klase mga tao yan? And we call yourself Christian? Buti na lang, born again na tayo, hindi tayo Christian lang. Kasi noon, ang tawag ko sa sarili ko, Christian din. But it doesn't show sa buhay ko. So dapat po, hindi tayo ganyan. Ang mga LRC, ha? Hello, you're listening to me? Dapat hindi tayo ganyan. Sa parking lang, ang dami nag-aaway eh. Lalo na sa panahon ngayon. Buti dito sa inyo, doon sa amin doon, sa city. Diyos ko po. Agawan sa parking, mga anak. See, what I said in my FB wall. Ito yung sabi ko sa FB wall ko isang araw. Maikli lang ang buhay para guguli sa galit at inis. Magpatawad ka. Manalangin ka. Magmahal ka. Pinost ko po yan sa aking Facebook bago ko po sinimulan itong turong to. And this verse, I put a caption, and sabi ko, for the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as? Yes! Love your neighbor as yourself. Gano'n mo kamahal ang sarili mo? Dapat ganun mo rin kamahal ang neighbor mo. Tingnan mo yung paligid mo. Yan ang neighbor mo. Mahalin mo yung kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. That's very simple. Amen? And this is very profound verse. Very profound po itong verse na to. Grabe po yan. Think of it carefully. Amen? Gaano mo kamahal ang sarili mo, ganon mo kamahal ang dapat ang kapwa mo. At kaya natin yan. Walang imposible sa Diyos. Basta ang Diyos, yung Espiritu ng Diyos, ang nasa iyo. Amen? Kasi nagre-reproduce siya ng character inside of you. Kapag yung Spirit ng Diyos ang kumokontrol sa iyo, tama? Because when the Holy Spirit dwells in you as a believer, He begins to reproduce a character of God inside of you. Yun po yung sinasabi natin. At hindi nyo ba napansin? Di ba dati hindi ka naman maawain, ngayon maawain ka na? Salamat Lord, 5 silang maawain ngayon. 5 lang, 5. Di ba dati maawain ka, ngayon di ba dati hindi ka maawain, ngayon maawain ka na? Dumami, ha? Totoo yan, ha? Maawa naman kayo sa akin. Amen? Di ba po? Yan yung mga proof. Dati hindi ka naman pagbigay, ngayon mapagbigay ka na. Dati tamad mo sa bahay. Ngayon, tamad ka pa rin. Amen? Ngayon, hindi na. Amen? Yan po yung mga fruit. And since God is love, the Spirit of God will demonstrate it to you. Amen? Bibigyan kanya ng capability, ng ability na magkaroon ng the same agape love inside of you. Yun po yung gusto kong sabihin. Because mga anak, look at me everyone, without the Spirit of God, love is conditional. But with the Spirit of God, love becomes unconditional. Transformational. Tama? Sino nyo naunawa siya sabi ko? Come on. Palakpakan nga natin si Lord na malakas, please. So meaning, hindi ka lang kinocommand ni Lord na mag-love. Ine-enable ka niya na mag-love. Unconditionally. Kumbaga, overflow sa puso mo yung pagmamahal, tama? Kaya na ibibigay mo sa iba sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Now, ito po ang alam ko tonight. There are some people here right now, maaring may tinatago kang sama ng loob at galit sa katrabaho. Tama? Everybody close your eyes. Maaring sa oras na to, meron kang galit pa sa kasama mo sa trabaho. Maaring may sama ka ng loob sa kasama mo sa flat. Sa mga relatives mo.
Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, baka may galit ka. O kahit dyan sa katabi mo right now, baka may galit ka. Mga anak, you might be harboring something against people around you. If you want to be pleasing to God, you need to deal with that tonight. Hindi po bukas, hindi next week, ngayong gabi. Kailangan alisin mo ang anumang nararamdaman mong hatred kanino man. Open your mind, open your eyes. How will you do it? How do you deal with it? Paano natin gagawin? Makinig kayo mabuti. Here's how we will deal with it. I need to recognize that if God did not do anything, kung walang ginawa ang Diyos, definitely sa hell ang punta ko. Amen? But, dahil sa pagmamahal niya sa akin, pinatawad niya ako sa lahat ng aking kasalanan. Lahat ng iniquities ko, lahat ng kasalanan ko noon, ngayon at bukas, binura niya na lahat. Ginising niya ako kaninang umaga na humihinga, malakas ang katawan. Binigyan na activity yung mga limbs mo. Tama? Tama? So, anong dapat mong galit sa kapwa mo? Samantalang ang Diyos ibinigay sa iyo lahat yon. Mga anak, I'm 58 years old na ako ngayon. I don't deserve this. I didn't earn it. It's the love of God, kaya malakas na malakas pang katawan ko ngayon. Now, bakit ako hindi magpapatawad sa mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa akin? Samantalang alam ko ang Diyos, binibless ako ng todo-todo. Tama? Amen. He loved me enough so much that He gave His life on the cross for me to have an eternal life, like you. So, bakit galit ka sa mga taong may ikinuwento lang nakaprasa sa buhay mo? Tama? Tandaan nyo, Jesus came after you and me. He came after me. He came after you. He came after all of us. Bumaba siya sa lupa para magpapako lang sa cross. He was born to die, to pay for the penalty of your sins. Then, ang sabi niya sa mga salita niya, mahalin mo ang mga tao kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Is that okay for you? Is that how you will deal with your anger? Yes, that's the thing. Patawarin po natin yung mga tao. The Bible says, be patient, be kind, not envious. Yung mga binasa natin kanina. Not boastful, not proud. Tama? Not rude, not selfish. Kasi po ang tunay na pagmamahal, walang record of wrong. Hindi mo nililista yung pagkakamali ng kapwa mo, kinakalimutan mo. Amen? So kapag po gano'n ang nangyari sa'yo, nakapagpapatawad ka ng maayos, nandoon ka na sa level na kung saan ang Spirit ng Diyos, under control ka na. Amen? Yun yung Spirit ng Diyos na nagpo-produce ng love to you for you mahalin mo yung mga taong nagkakamali sa'yo. And so after ng gabing to, kailangan mong gumawa na listahan ng mga taong kinagagalitan mo. Pag-uwi mo sa bahay, lista mo lahat. Mga taong kinasasamahan mo ng loob. Mga taong pinagsamantalahan ka in the past. Sa pera man yan, whatever is that, mga taong gumawa ng mali sa'yo, isulat mo lahat. Then mag-pray ka at patawarin mo silang lahat. Amen? Patawarin niyo po silang lahat. Dahil, after tonight, kung hindi mo kayang gawin yon, then, even the sinners do that. Tama? Sabi ng verse kanina, wala na? Wala na po? O sige, tapos na pala yung verse ko. Sabi ng verse kanina, if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same.
So kung hindi mo kayang patawarin yung mga taong nagkasala sa'yo after tonight, then wala kang pinagkaiba sa kanila. Amen? So after tonight, make the list. Kung naandito sila, alam mong meron silang ginawang mali sa'yo, i-message mo, tawagan mo. Alam mo, umattend ako ng church kagabi. Pinapatawad na kita sa lahat ng ginawa mo behind me. Because alam mo ba, mahal na mahal ka ng Diyos. At na-realize ko yan. Kaya pinatatawad na kita sa lahat ng ginawa mo. Ang dami pong testimony na itinuro ko to sa church. Dahil the following week, nag-message sila sa akin, Tay, napatawad ko na po yung pinsan ko. Ito, screenshot to tayo, tuwan-tuwa siya, after many years, tingnan mo. Ikaw ang hindi makapagpatawad, tingnan mo yan, Christian ka pa naman. Amen. Are you listening to me? Tandaan niyo po, kung ikaw hindi nagpapatawad, ikaw ang talo roon. Kasi yung di mo patawad, tuwan-tuwa sa buhay niya, ikaw damdam na damdam. Na hindi ka mapagkakatulog dahil doon sa problema mo, tama? Amen? Write their names tonight. Kung gusto mong tawagan, tawagan mo. Amen? Or send them a message. Send them a tweet message. Amen? I-message mo sa Instagram. Hello, narinig niyo po ako? Because pag nagawa mo yan after tonight, meaning naintindihan mo yung mensahe ni Lord. Because God will give you the ability to think after tonight and to do something good to that person. Sino man yon? Alam ko mga anak, hindi po madali. But because of the Spirit of God inside of you, dadali lang lahat yan. Believe me. Amen? It might cost you some time. It might cost you some money. It might cost you some humility. Swallowing your pride because they did you wrong. But tonight, gawin nyo. Hindi nasa puso mo right now. Ba't naman ako mag-apologize? Hindi ako mag-apologize yan. Kung ikaw yon, bahala ka sa buhay mo. Amen? Amen. Nakita nyo na yung Word of God, tinuro sa ni Lord to. Kung sa pakiramdam mo ngayon, bigat na bigat yung puso mo na gawin yon, ibig sabihin si Lord nangungusap na sa'yo. Gawin mo. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo! Amen? Can you all stand? Can you close your eyes? Close your eyes. Let me pray for you. Sige po, lahat tayo, pikit ang mata. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Tulungan mo kami sa gabing ito, Panginoon. We are guilty. We want to have your Spirit ruling and reigning in our life, in our heart. Forgive us, Father. Patawarin niyo kami, Panginoon. At bigyan niyo kami ng kababaang loob. At sino man ang mga taong kinasamaan namin ng loob, sino man ang mga taong amin nasaktan o nakasakit sa amin, Panginoon, give us the grace and the ability to show that love. To show the love of God to them. Help us to do good to them. Help us to bless and curse not any one of them. So tonight, Panginoon, sa aming natutunan, Lord God, we believe na imposible po. But because of your Spirit within us, alam namin, Panginoon, that there's nothing too hard. And there's nothing impossible if we will just believe what we have heard tonight. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo po ang aming Diyos na nagtuturo sa amin. Kayo po ang aming Diyos na nagmahal sa amin. Kayo po ang Diyos na nagpapako sa cross
para ipakita yung pagmamahal na yon. Kaya po sa gabing ito, in the power of the Holy Spirit, uuwi po kami na may kagaanan ng loob. Because alam namin na simula ngayon, matututo kami magpatawad sa mga tao na nakasakit o nasaktan namin. Panginoon, salamat Lord sa inyong pagmamahal. Na kahit hindi ko may karapat, dapat Panginoon, minahal nyo kami. Holy Spirit, we pray that you will be in control of our lives. That you will continue to give us the secret of God through His Word. Patuloy niyo kaming palakasin, patuloy niyo kaming pangunahan, patuloy niyo kaming gabayan sa buhay na ito, Panginoon, upang kami yung maging tao na nais niyong maging kami simula po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa inyo lamang, God the Father, the Son, and the Spirit. In Jesus' name we claim, and everybody of us would say,